Pagkababa ni Catalina, sa yate na sinakyan nila paalis sa isla kung saan sila na-stuck. Nagulat siya sa daming media na naroroon. Sunod-sunod ang flashes ng kamera na halos hindi niya na ikinadilat sa liwanag. Naging mabilis naman si Isaac at tinakpan silang dalawa ni Catalina nang dala-dala nitong blanket. Mr. Fleur, ano nangyari sa inyo? Miss Ortega, any lines pagkatapos niyong mabuhay? Alam niyo bang dalawa lang kayong natira dahil sa crash? Sunod-sunod din ang tanong ng mga to na halos ayaw nang marinig ni Catalina dahil naalala niya lang ang nangyari. Pakiramdam niya bumabalik siya ng time na naririnig niya ang malakas na warning tone ng helicopter at ang malakas na impact nito sa dagat. It was a traumatic experience for her. Please, get out of the way, sigaw na sabi ni Patrick, na siya ring nagsasabi na wala silang sasabihin na kahit na ano sa media. Ngayong nararamdaman ni Catalina ang pakiramdam ng pinagkakaguluhan ng media. Buong akala niya noong nakikita niya ito sa TV. Masaya ang nararamdaman mo, pero dahil nga isang trahedya naman ang pinanggalingan niya, hindi siya natutuwa. Lalo na't nakaka-trigger lang sa kanyang mga tanong nito. Nang sa wakas makalabas sila sa dami ng media, nagstay na muna sila sa isang maliit na room para mapaalis nilang maraming tao sa labas. Para na rin mailapit ang sasakyan nila pauwi. Thank you, ngiting sabi ni Catalina kay Isaac nang makaupo siya. Are you okay? Maging kami nagulat na alam agad ng media na nakaligtas tayo. Kitang-kita ni Catalina ang pag-aalala sa mukha ni Isaac nang tanungin niya ito kung kaya kahit papano gumaan ang kanyang pakiramdam. Akala niya kasi na wala ng pagmamahal nito sa kanya. Dahil sa katotohanan na nalaman, ngunit eto siya. Nag-aalalang lalaki sa kanya. I'm fine, really. Iling na sabi niya dito habang nakangiti. Nagpaalam si Isaac sa kanya para kausapin si Zenya na busy sa pagmamando sa mga kasama nila. Si Patrick kasi nasa labas at pilit na pinapaalis sa mga reporters na naruroon. Sandaling napatingin sa paligid si Catalina. Hindi niya akalain na ganun pala karami ang nag-aalala sa kanya. Kahit pa sabihin ng mga reporters sa mga ito, ibig lang sabihin na gusto ng mga to na makibalita sa nangyari. Kahit sa Isaac lang ang sikat sa kanilang dalawa, ramdam niya pa rin na mayroong nag-aalala sa kanya. Napayakap siya sa kanyang sarili at binalot lalong blanket dahil sa lamig ng paligid. Dahil na rin siguro madaling araw yon at nasa tabing dagat sila. Kaya mas lalong lumamig ang simoy ng hangin. Maya-maya lang nagawa ng paalisin nila Patrick ang mga reporters kaya malaya na silang nakalabas doon. Gusto ko nang umuwi. Napatingin sila kay Catalina na magsalita ito. Papunta na sila ngayon sa kotse ng sasakyan pa uwi. Pero kailangan niyo pang pumunta sa ospital, Kat. Sabi ni Zenya sa kanya na ikinailing ng babae dito. Okay na ang sugat ko. Si Isaac lang ang kailangan ma-check dahil sa tenga niya. Hindi nakasagot si Zenya dahil sa sinabi ni Catalina at napatingin siya kay Patrick na tila nanghihingi ng tulong dito kung ano ang gagawin. Kapag hinayaan nila itong umuwi, siguradong malalaman ito ang tungkol sa pagkawala ni Samantha. Samantalang si Isaac hindi huminto sa paglalakad dahil hindi niya narinig ang sinabi ni Catalina. Dahil na rin sa nangyari sa kanyang tenga, nabawasan ng kakayahan niya na makarinig ng maayos. Kung hindi mo lalakasan ng pagkakasabi, hindi niya ito maririnig. Pero Kat, please, hindi pinatapos ni Catalina ang sinasabi ni Patrick kung kaya napabuntong hininga ito at tumango. Napatingin pa sila sa nauunang si Isaac at si Catalina naman ay ngumiti lamang. Siguradong hindi niya tayo narinig, kaya nauuna siya. Simula nang magising siya sa isla, sobrang hina na ng pandinig niya. Kaya please, ipagamot niyo siya. Ngayon naintindihan na nila kung bakit palaging malakas ang boses ni Catalina kapag kinakausap si Isaac. Kaya din hindi na sila masagot ng maayos ng lalaki
na puro na lang, "Ha?" ang sinasagot nito. "Ako nang sasama kay Kat, ikaw na sumama kay Isaac." Tumango si Patrick sa sinabi ni Zenya at niyakap nito si Catalina bago silang maghiwalay. "Thank you sa paghahanap, Pat. Alam kong ikaw ang pinakang nag-alala sa amin." Ngumiti si Patrick kay Catalina nang marinig ang sinabi niyang yun. "Anything for you guys. Kaibigan ko kayo." Napangiti pabalik si Catalina dahil sa sinagot ng kanya na lalaki at naghiwalay na sila ng landas dahil sa kabilang kotse ang sasakyan nila. Inalalayan naman siya ni Zenya papunta sa isang kotse at nang makapasok doon ay umalis ito agad. Si Isaac naman binuksan ang pinto para sana paunahing pumasok si Catalina. Ngunit laking gulat niya nang wala ito sa kanyang likuran. Ang nakita niya na lang ay si Patrick at ang ilan nitong kasama kanina sa yate. "Where is Catalina?" Kunot noon na tanong niya dito. Nag-request siya na umuwi na since okay ng sugat niya. "Binili niya sa amin na dalhin ka sa ospital." Hindi malinaw kay Isaac ang sinabi ni Patrick kung kaya lalong napakunot ang kanyang noo. Ospital? Naalala ni Patrick na mahina nga palang pandinig ni Isaac kung kaya this time nilakasan niyang kanyang boses. "Oo, boss. Binilin ka sa amin ni Catalina. Nadaling ka sa ospital. Dahil sa pandinig mo. Umuwi na siya sa kanila." Naintindihan ni Isaac ang ibig sabihin ni Patrick at nakaramdam ng lungkot dahil hindi niya kasama ngayon ang babae. Napatingin siya sa kotse na nauna nang umalis sa kanya at sigurado siyang naroon ito sa loob. Napabuntong hininga na lamang siya at pumasok sa loob. Nang dahil siya nalaman niya tungkol sa kambal, tila nagkaroon ng wall sa kanilang dalawa. Hindi naman niya gusto na ganoon ang mangyari. Sadyang kailangan niya lang ng space para pag-isipan at i-process sa kanyang isipan ang nalaman. Sino bang mag-aakala na ang kanyang dating nobya ay meron palang anak sa ibang lalaki? Samantalang nung may anak sila, pinabayaan lang nito yun. Lalong lumaki ang galit niya kay Margo dahil doon. Still alam niya sa sarili niya na hindi damay ang mga bata dahil wala silang kamalay-malay sa nangyari. Lalo pa si Catalinang nagdalang tao sa kambal at nagpalaki. Hindi nga lang nito dugo ang mga bata, pero kahit na ganun, tunay na anak ang turing nito. Napasandal siya sa kanyang kinauupuan at napapikit. Iniisip ko anong susunod niyang gagawin o kung paano niya matatanggap ang katotohanan. Napamahal na sa kanya si Samantha at malayong malayo to sa tunay na ina niya. Mas kamukha pa nga ni Catalina ang bata. Sigurado siya na ganun din si Samuel kahit na hindi pa niya ito nakakasama at nakakausap. Again, walang problema sa mga bata. Ang problema ay ang katotohanan. Need niya na muna ng time para tanggapin yon. Katabi ni Isaac si Patrick at kanina pa ito patingin-tingin sa katabi. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba ang tungkol sa pagkawala ni Samantha. Sigurado siya na hindi din ito magugustuhan ang balitang yon. Lalo na't base sa kwento ni Zenya, gustong-gusto nito ang babae. Siyempre, base na rin sa larawan kumalat sa social media na buhat-buhat ito. Napabuntong hininga na lang siya at piniling wag na munang sabihin dito. Kapag natapos na lang ang pagpapagamot nito sa kanya sasabihin. Tumingin na lamang siya sa kanyang harapan at inantay na makarating sila sa ospital. Sa kabilang banda naman kung saan nandun sa kotse sila Catalina at Zenya. Katulad ni Patrick, hindi magawang sabihin ng dalaga sa kaibigan ng totoo. Hindi nga niya alam kung paano sisimulan na sabihin nawawala ang anak. Sa huli wala siyang nasabi hanggang sa makarating sila sa bahay ni Catalina. Ginising niya ito at nang makitang nandoon na sila, hindi ito nagdalawang isip na bumaba at ang mga anak ang unang hinanap. Samantalang si Zenya nakatanaw sa nagmamadaling Catalina papasok sa loob. Napahinga ng malalim at hinanda ang sarili sa mangyayari doon. "Mommy!" Napatingin si Catalina sa tumawag sa kanya at nakita niya si Samuel na tumakbo papunta sa gawin niya. Hindi siya nagdalawang isip na lumuhod
Para makapantay ito, sinalubong ng yakap ang anak. Sunod-sunod na tumulong luha niya nang mayakap na niya si Samuel. Buong akala niya, hindi niya na muling mayayakap ang anak. Akala niya, hindi niya na ito makakasama. Wala siyang ibang nagawa ng panahon na yon kundi ang magdasal. Ngayon ang dasal niya na nagkatotoo na, "Anak, akala ko hindi na kita mayayakap. Akala ko hindi na ako makakabalik dito." Umiiyak na sabi nito kay Samuel, habang ang bata naman ay iyak ng iyak lamang. Sa lumipas na mga araw, tahimik lang si Samuel, lalo nang mawalang kambal nito. Hindi man lang nakita nila Jen na umiyak ang bata, kaya ngayon nakikita nilang umiiyak ito. Ibig sabihin, pinipigil lang nito ang sarili. Ang maturity ng kambal, lalo na si Samuel, sobrang kakaiba. Minsan hindi ka mapapaisip na isang 3 years old lang ang kausap mo. "Teka, nasaan ang kambal mo? Nasaan si Samantha?" Inilibot ni Catalina ang kanyang mata sa paligid, ngunit hindi niya makita doon si Samantha. Katulad ni Samuel, sigurado siya natatakbo ito papunta sa kanya. At baka nga magpakarga pa habang umiiyak. "Kat, halika, maupo ka muna dito." Yun ang sina na abutan ni Zenya na pumasok siya sa loob ng bahay ni Catalina. Napatingin si Catalina kay Jan na magsalita ito. Humiwalay siya sandali kay Samuel na umiyak pa rin at tumayo. "Nasaan si Samantha, Jen?" Dahil sa direktang tanong ni Catalina sa kanya, hindi agad nakasagot si Jen at napayuko na lamang. Nagsimula na ring tumulong luha niya dahil alam niya na magiging reaksyon ng kaibigan. Katulad nito, nahihirapan din siyang tanggapin ang katotohanan na nawawala si Samantha. Magkasama silang nagpalaki sa kambal kung kaya malaki ang attachments nito sa dalawang bata. "Jen!" Naguguluhang tawag ni Catalina dito. Nang hindi muling sumagot ang kaibigan, lumapit na siya dito, tinawakan ng magkabilang balikat nito. "Jen, tinatanong kita, nasaan si Samantha?" Mas lalong napaiyak si Jen doon at humagulhol na. Si Catalina naman lalong na-frustrate dahil ano ang dahilan ng pag-iyak nito samantalang nagtatanong lang naman siya kung nasaan ang anak. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kakaiba at baka meron nang nangyari sa kanyang anak. Si Zenya naman nilapitan si Samuel at binuhat ito upang kahit papano ay tumahan ng bata. Napatingin si Catalina sa katabi ni Jen na si Sandro at ito ang binalingan niya ng tanong. "Sandro, nasaan ang anak ko? Nasaan si Samantha?" Kitang-kita ni Sandro ang umiiyak na mukha ng babae. Gusto niya itong punasan at yakapin ngunit hindi yun ang tamang pagkakataon. Nakita niya rin ang kapatid niya na buhat si Samuel at alam niyang hindi kayang sabihin ng mga to kay Catalina ang totoo kung kaya siya ang inaasahan nila. Naaawa siya sa babae. Nalampasan nga nitong kamatayan, ngunit parang kinuha din ang kalahati ng buhay niya dahil nawawala naman si Samantha. "Kat, huwag kang mabibigla." Mahinahong paunang sabi ni Sandro. Nawawala ang anak mo? Nawawala si Samantha?" Parang tumigil ang mundo ni Catalina sa narinig. Kusang napabitaw ang kamay sa pagkakahawak mula sa balikat ni Jen na hindi na rin magkandamayaw sa pag-iyak. "Hindi." "Paano?" Mahinang sabi ni Catalina at napatingin sa gawin ni Samuel na siyang buhat na ngayon ni Zenya. "Naging busy kami sa paghahanap sa inyo ni Isaac, Kat. Iniwan namin ang kambal sa bahay ni Zenya at doon nawala si Samantha." Napanganga siya nang marinig ang sinabing yun ni Sandro. Pakiramdam niya muling nadurog ang puso niya at napahawak doon dahil sa sakit. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman dahil parang kinukuha nito ang kanyang buhay. Mas lalong napaiyak si Samuel nang marinig ang sigaw ng kanyang ina kung kaya tinakpan ni Zenya ang tenga ng bata. Maging si Zenya hindi na rin napigilan ng pag-iyak dahil unti-unti na napasalampak ang kaibigan sa sahig. Agad siyang nilapitan ni Sandro para pakalmahin ito, ngunit hindi na ito matigil sa pag-iyak habang sinasabunutan ng sarili. Si Jen naman napatakip na lamang ng kanyang bibig habang nakatingin kay Catalina na umiiyak sa sahig.
Sobrang bigat ng atmosphere sa loob ng bahay ni Catalina. Ramdam na ramdam nila ang lungkot ng isa't isa sa pagkawala ni Samantha. Nasaan na nga ba ito at sinong may kagagawan kung bakit nawawala si Samantha? Nalaman ni Catalina na 4 na araw na itong nawawala. Katulad niya, si Margo ang unang naisip nila na maaaring kumuha kay Samantha, lalo na't nabanggit ni Zenya ang huling nangyari sa mall kasama ito. Ngunit bago pa paghinalaan ni Catalina ng babae, nagawa na nila at napaimbestigahan na rin. Paalis ng Pilipinas si Margo ng araw na mawala si Samantha, kaya kaagad na napawalang bisang pagiging prime suspect nito. Ngunit malakas ang kutob ni Catalina na ito lang ang maaaring gumawa nun sa kanyang anak. Dahil sino pa nga ba? Wala naman silang ibang nakakabangga o hindi kaya nakakatalo. Isama mo pa na sinabi daw nito kay Samantha na siya ang tunay na ina nito. Si Samuel naman hindi nagtatanong sa kanya tungkol doon. Alam niya na may alam na ito sa katotohanan, pero mas pinipili ng bata na wag nang makibalita doon. Handa naman si Catalina na sagutin ng anak kung sakaling kaya siya nilang magsasabi dito kapag natapos na niya ang gagawin. Anong gagawin? Walang alam ang mga kaibigan ni Catalina na umagang-umaga umalis siya sa kanila upang puntahan si Margo. Nang ipaliwanag sa kanya ng mga to ang nangyari kagabi, tahimik lang siya at puro tanong. Halos wala na nga rin siyang mailuha dahil 5 oras siyang umiiyak at nagkulong sa kanyang kwarto. Wala pa siyang kinakausap na maayos sa mga kasama nila kung kaya lahat sila'y nag-aalala dito. Kababalik lang nito mula sa hindi magandang pangyayari na halos ikabuwis ng buhay nito pagkatapos stress lang din ang madadatnan nito. Kahit na ganun, hinayaan na muna nila si Catalina para makapag-adjust sa mga nangyayari. Kaya heto siya, nasa tapat ng bahay ni Margo at hinahanap ito. Nung una ayaw siyang papasukin ng mga guard nito. Hanggang sa maipagbigay alam ng mga to sa babae na naruroon siya para kausapin. Malaki ang bahay nito katulad ni Zenya. Ngunit hindi niya ma-appreciate ang kagandahan noon dahil sa ibang pakay sa lugar na yon. What a surprise, Catalina! I'm glad that you are safe. Umaarteng sabi ni Margot, niyakap si Catalina na walang ibang reaksyon at hinayaan lang ito. Are you okay? I hear the helicopter crash. I'm so worried. Dagdag pa nito nang miwalay siya sa yakap niya sa babae. Si Catalina naman na ramdam niya ang pagka-plastic sa tono ng boses nito. Kung siyang tatanungin, ayaw niya sanang kausapin ito o makita, lalo na't alam niya na maaring may gawin ito sa mga anak niya. Ngunit ayun na nga, nangyari ng kinatatakutan niya. Nasaan ang anak ko, Margo? Napahinto si Margo sa pag-aalalang pinapakita kay Catalina dahil sa tanong nito sa kanya. Nawala din ang ngiti nito sa labit na pabitaw sa kanya. Anak mo? Wala akong alam doon. Alam kong alam mo na pinaimbestigahan din ako. Pero alam kong ikaw lang ang may rason para gawin yon. Para kunin sa akin ang anak ko. Hindi natutuwa si Margo sa sinisigawan siya ni Catalina. Pero nakarinig siya ng kakaiba sa sinasabi nito kaya hindi niya maiwasang mapakunot ang noo. Mga? Natawa si Catalina sa pagmamaanga ni Margo. Kung nung muling makita niya ito natatakot siya sa babae, ngayon hindi na. Nakikita niya na ito bilang isang tunay na pabayang ina at spoiled brat. Basta gusto nito, gusto niya nakukuha. Yun kaagad ang pagkakilala niya kay Margo. Huwag mo akong patawanin, Margo. As if naman hindi mo alam na kambal ang anak mo na iniwan mo sa akin. So technically, hindi mo na sila anak. Napanganga si Margo sa sinabi ni Catalina at hindi makapaniwala. Ibig sabihin, may kakambal pala si Samantha. Pero walang nabanggit sa kanya si Samantha nang makausap niya ito. Tumingin siya kay Catalina at tinago ang pagkagulat nito. Hindi ko gusto ang tono mo, Catalina. Baka nakakalimutan mo na naririto ka sa teritoryo ko. Napakurap naman si Catalina sa kanyang narinig dahil tama naman ang babae. Tumayo siya ng maayos at muling nagsalita. Gusto ko lang malaman kung nasaan si Samantha at ibalik mo siya sa akin.
Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong alam? Irap na sabi ni Margo at tumalikod sa kanya. Alam kong ikaw lang ang pwedeng gumawa noon. Malakas ang kutob ko. Sigaw na Catalina na siyang kinahinto ni Margo sa paglalakad. Napakuyom ang kanyang kamao dahil nagsimula na siyang makaramdam ng inis kay Catalina. Si Catalina naman hindi siya titigil hanggat hindi niya napapaamin ng babae. Sobrang lakas ng pakiramdam niya na meron itong alam, wala nang iba pa. Nilapitan niya si Margot pabalang na hinarap ito sa kanya gamit ang braso nito. Sagutin mo ko, Margo! Pak! Natigilan si Catalina na sampalin siya ng malakas ng babae. Napabaling ang ulo niya sa kaliwang parte at napahawak sa pisngi na nasaktan pagkatapos ay tumawa. Oo na! Yan ang gusto mong marinig, hindi ba? Ako nga ang may kagagawan. At sasabihin ko sa'yo ngayon pa lang na wala dito si Samantha dahil niligaw ko siya. Tila nakalimutan ni Catalina ang masakit na kanyang pisngit gulat na napatingin kay Margo kasabay ng pagtulo ng luha nito. Anong sinabi mo? You heard me right. Subukan mong sabihin sa pulis ang ginawa ko. Isusunod kong kakambal ni Samantha. Napatras si Catalina dahil sa kanyang narinig habang ang mga luha niya'y sunod-sunod na tumulo. Napangisi naman si Margo sa kanyang nakita tumakbang siya palapit dito na siyang ikinatras muli ni Catalina. Baka nakakalimutan mo, Catalina? Ako pa rin ang tunay na magulang ng kambal. So I have all the rights sa kanila. Dahil sa sinabi nito'y napailing si Catalina at naalalang kontrata nila. May kontrata ako na magpapapruweba na wala ka ng karapatan simula nang iwanan mo sa akin ng kambal. Natahimik sandali si Margo sa narinig ngunit maya-may napangisi siya at muling humakbang palapit dito na ikinatras muli ni Catalina. Kontrata. I can easily manipulate things, Catalina. You know that. I have all the power to do that. Tila bumagsak ang lakas ng loob ni Catalina nang marinig yun mula sa babae. Tama ito, mas makapangyarihan ito sa kanya. Parang katulad lang ng nangyari kay Jen nang mawalan ito ng lisensya. Kung hindi pa dahil kay Isaac, hindi niya matutulungan ng kaibigan. Sa kakaatras ni Catalina, hindi niya namalayan na padarnang nasa likuran niya. Kaya na-corner siya doon. Tandaan mo ito, Catalina. Kaya kitang apakapakan at ipakulong bukas na bukas. Kapag nakulong ka, paano na si Samuel na naiwan sa'yo? Siyempre, sa akin na siya mapupunta. Kapag sa akin siya napunta, sisiguraduhin kong mawawala siya. Katulad ng kakambal niyang si Samantha.